Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bawat gawa niya'y walang kawangis, hindi matutularan sapagkat tunay na siyang may kapangyarihan. Subalit, ang paglalayo niyang tao'y makinabang, tunay na kanyang naibibigay. Ang pagnanasa niyang tao'y makatulad sa kanyang ugali at mga salita na pagninilayan at pagbubulayan matutupad ng nag-adika at sumusukong gana. Halina mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kapag ika'y nagpapakatapat at nagpapakatotoong lingkod, habang ikaw ay niyuyurakan, lalo kang pinatatapang. Habang ika'y hinahatulan, lalo kang nakalalaban. Habang ika'y pinahihina, lalo kang pinalalakas. Habang ika'y inaagaw para tuksuhin at matukso, lalo ka namang binabakura ng Ama. Mga minamahal, ganyan siya. Gayon siya kabuti. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, paano kaya namang gagawin ng tao ang magmaang-maangan, magkunwari sa gayong gawain, sa ganyang gawain na kabanalan at pagiging isa? Katapang naman ang taong magkukunwaring manggagamot, magkukunwaring mangangaral. Saan niya huhugutin at sino pa gagalingin niya at paano gagaling? At kung demonyo naman, napakalaking kaibahan, napakalaki ng agwat para ikaw na manggagamot na ginagamit mo'y pangalan lamang. Lalabas at lalabas, luluwal at luluwal, matutukal, mabubungkal ang lihim mo kailanpaman. Sapagkat walang malilihim sa katotohanan at di malilihim ang gawang lisya sa sanlibutan, sapagkat ang Ama ang siyang tuwirang maglalantad niyan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, ano kaya't ang gawin ng tao kung tunay na kilala ang Ama? Maging kaisa at patotohanan na may malasakit sa kapwa-tao. Anong malasakit mo sa kapwa mo kung nakikita mong maraming nakikinabang, ngunit wala kang iniintindi kundi sarili mo? Mga minamahal, hindi gayon ang turo ng Ama. Hindi ganyan ang ugali niya. Ang nais niya, kung tunay ka sa Kanya, may sakripisyo ka. Kung tunay ka sa Kanya, may isusuko ka. Kung tunay ka sa Kanya, hindi lamang sarili mo alalahanin mo, sapagkat ang alalahanin mo'y ang marami, hindi iilan at isa. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maliwanag ang habilin, kayong mga dinadaluyan, dinadatalaan ng mainam. Hindi nyo kailangang ilantad, ilahad ang inyong gawa at sarili. Sapagkat gagamit ako ng mga katauhan upang ang lihim yung ginagawa ay sa manding makilala at matunghayan. Yaong mga kabuturan ng puso nyong mainam, ako maglalahad at maglalantad at ipadadama ko sa mga nakuntapat. At yaon nga ang aking gagawin at hindi magbabago kailanman ang aking panukal at mga salita. Kaya't kung paano ito'y tinutupad dito sa lupa, kailan may di mapaparam at kailan may di maglalaho. Sapagkat ang aking salita'y buhay at makapangyarihan, matutupad at magaganap dito sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't bawat araw ang nagsisikap para sa sanlibutan, nawawalan para sa kaukulan. Subalit ang nagsisikap para sa pang-espiritual, nakakamtan niya ang katotohanan. Halina, halina magbulay at magnilay. Magalak kayo at magpugay. Kayong ang kaisipan at damdamin, tuwirang Ama ang kinamtan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
Hindi na katakataka at walang katakataka. Ang kaganapan ngayon ay kaganapan noon. Wala namang tumuligsa, humamak, at nanira sa isang Hesukristo, kundi ang mga naging kasama. At naging kasama. Kaya, hindi na katakataka. Kung ang nakasama mo, siya pa ang magsasabi sa iyo na ganun ka at ganyan ka. Ang tanong, ano ang dahilan? Patotohanan lamang na ang mga salita ay pawang katotohanan. At di naman matatakot ang nagpapakatotoo kahit bungkalin nyo ng bungkalin para bumalong ng bumalong. Sige, hanapan nyo ng hanapan para mailabas man din yan. Di natatakot. Sapagkat kung may lihim na ginawa para sa kasangkapan at pangnanangkalan lamang sa pangalan, baka matitigatig na. Kaya kung sino man ang pinagmumulan, yun ang matakot. Sapagkat daratalang takda kung sinong pinagmumulan. Tandaan ninyo, daratalang takda, ngunit di na magtuturan. Sapagkat naganap na noon, hindi nagturan ng isang Hesukristo, hindi nang usap ang isang Hesukristo, subalit ang Ama na nakakatunghay, nakamasid, siyang nangungusap, siyang nagtatakda ng lahat. Kilala kayong lahat ng Ama. Ang kaibuturan ng puso nyo ay batid niya. Ang laman ng isip nyo ay batid niya. Kung totoo at tapat ang bawat isa. At kung ano laman ng isip, para sa iyo bang sarili o para sa iyong kapwa? Hindi bali na ang tanaw sa iyo ng kapwa mo'y masama ka. Hindi bali na ang tanaw sa iyo ng kapwa mo'y mali ka. Basta ang mahalaga, isulong mo kung mabuti ka. Ngayon kung hindi, tumugot ka. Sapagkat may kahatulan, may takda ang lahat. Ang may padinig ay nakarinig. Kaya, mahalagang pinag-utos at ito ang pinakamahalagang utos mula kay Marcos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Kristo sa mga Saduseyo. Kaya lumapit siya, tinanong at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon ang ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Anong petsa ngayon? Batid ko. Sulong. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kaaway, ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Kay inam ng tao kung sumagot at magsalita. Subalit, tarok ng Ama ang tunay na laman ng diwa at kalooban. Mga minamahal, kung sinasabi ng tao na kinikilala ang Ama at minamahal niya, mapag-iisipan mo ba ang maraming pinakikinabangan na kapwa mo at nakikinabang ang kapwa mo na huwad at hindi totoo? Mga minamahal, maraming huwad, sadyang maraming bula ang propeta. Ngunit hindi na magtuturan sa harapan ninyong ito kung totoo o hindi huwad itong sirkunstansya. Subalit, bakit ka makikipagtalastasan? Bakit ka
laban. Bakit ka makipagtagisan? Bakit ka makikipagtagisan? Bakit? Ano ang dahilan? Huwag mong gawin yan. Manahimik ka lang. Sapagkat ang ama mo naman ang tutudlo. Ang ama mo naman ang nakababatid ng lahat. Kaya ikaw, kung nasa katotohanan ka, manahimik ka na lamang. Gawin mong makinig, gawin mong makinig, gawin mong makinig. At siya ay tatapatin din ng ama sa takda nararapat. Buhay bang ama? Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, ang pangako ba ng ama ay pagpapala at biyaya? Na sinabi bang, hali kayo, maglingkod kayo sa akin at payayamanin ko kayo. Hali kayo, tanggapin ninyo ako at kayo ay aking pasasaganain. Hindi gayon ang sinabi niya. Ang sinabi niya, lumapit kayo sa aking mga napapagal at nabibigatan na sa inyong mga pasanin sa buhay. Ako ang inyong pamatok. Magaan niyong madadala ang bawat inyong pasanin sapagkat ako ang inyong sandigan. Kaya naman ang mga lumalapit at tunay na matuwid na sumusunod, hindi rin nila nararanasan ang mabagot, hindi nila nararanasan ang mainis, hindi nila nararanasan ang magkulang, sapagkat binubusog sila ng Ama ng kanilang ganang pagtalima. Sinabi ba ng Ama sa lahat ng paraan, kumita ka? At gawin mo ang lahat ng kaparaanan para kumita ka? Hindi gayon ang sinabi niya. Huwag niyong alalahanin ang inyong buhay. Huwag niyong isipin ang inyong susuotin at daramitin, ang inyong kakainin bawat araw. Sapagkat ang sumusunod sa akin ay di kukulangin at magkukulang. Yan ang mga pangako ng nagpapakatotoo. Ito'y kakamtan. Subalit, tatamuhin baga ito ng batid ng Ama at nakikita niya na hindi naman totoo? Paano ba ang katotohanan? Paano ba ang pakikipagtotoo? Mararamdaman mo ba ito? O tunay na nagiginagawa mo? Mga minamahal, kaya nga maliwanag din ang sinabi, baybayin nyo sa buong aklat ng kasaysayan ng mga ninuno nyo. Kung sino ang mga taong nanunumbat at nagtuturo ng di tama't marapat. Ang sa akin ba o ang lisya sa akin? Sino ang mga palahusga, masisitsit, mapanira? Ang sa akin ba o ang mga sa demonyo? Sa makatwid, suriin nyo ngayon ang inyong mga sarili. At kapag natanto nyo ang mga sarili nyo, doon nyo sabihin, maka-Diyos ba ako? Nasa Diyos ba ako? Kaya huwag kayong magtaka kung sa kabila ng mga inyong pinagagagawa, nandyan pa rin, may lito, may gulo, at may kabalahan pa rin ang isip nyo sa hindi mabuti. Sapagkat yon ang tanda ng naglilingkod ka man kundi totoo at may layunin ka at di mo nadarama ang Ama, iba pa rin ang isip mo. Subalit, kapag nasa Kanya ka, patag ang isip mo, panatag ang isip mo, sa kabila ng kabilaan, halos hataking kang bumaba at ibaba ka, halos yurakan ka, nandyan pa rin ang Ama mo para ipagtanggol ka at iligtas ka. Kaya nga, kung matatakot lamang ang mga totoong naglilingkod, bawat nagpapakain, baka ayaw nang kumain. Kung maisusuka lang, isusuka na. Sapagkat maliwanag ang tinuran, kung tunay at bukal ang kalooban ng isang nag-aandog, kailan may di manunumbat at magtuturan ng kung ano-ano sa kapwa nila lang. Yan ang palatandaan na hindi makatotohanan ang pagtupad ng isang taong nagbibigay. Mapanalita, pagkatapos na hindi makitang ginantihan, pinahalagahan, maririnig mo at makikita mo kung anong uri ng tao. Mga minamahal. At gaano naman katotoo na hindi ka pinahalagahan? Gaano naman katotoo na binaliwala ka? Siguraduhin mo rin kung binaliwala ka at di ka pinahalagahan. Kaya kayong lahat, para sa lahat ito, pagsusuri sa inyong gawa, pagsusuri sa inyong gagawin, upang hindi kayo hatulan sa inyong mga sinasabi. Sapagkat
daratalang takda. Ang lahat ng takda ay may takda nga. Sapagkat, kung ang paratang mo may nagbibigay sa mga lingkod na katulad ng mga naglilingkod sa dakong ito, hindi kasalanan yan. Ang kasalanan, nanloko ka, niloko mo, nandambong ka, nagmalaki ka, pinalayaw mo ang sarili mo, nagpasarap ka, tumanggap ka ng tumanggap, pinakamtan mo ang pagpapagalak sa sarili mo, nagpasarap ka ng magpasarap sa iyong buhay, tanggap ka ng tanggap sa bigay sa iyo at binibigay mo lamang sa iyong mga mahal sa buhay, ngunit wala kang pakialam sa kapwa mo nilalang. Ang tunay na lingkod, ano man ang ginagawa, lihim nilang ginagawa. Hindi nila ginagawa yung mga sinasabi nila na gayon, binigay ko yan, binigay ko yung binigay. So, balit, may lihim silang ginagawa na hindi katulad ng tao. Kaya naman, kung tunay ngang iniibig ng tawang ama, narinig ang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa. Kung iniibig mo ba ang kapwa mo, susumbatan mo? Kung iniibig mo ba ang kapwa mo, sisiraan mo? Kung iniibig mo ba ang Diyos mo, nagkasala man sa iyo ang kapwa mo, magagawa mo ba itong siraan? Ano hanap mo? Away, hindi kabutihan. Anong hanap mo? Gantihan, hindi magbigay. Ano hanap mo? Mga mahal, matwid kong tinuturan ang marapat kanino man. Baybayin niyong lubusan, tantuin niyong tuwiran. Nangungusap ako sa inyong kapanahunan, tanda ng pag-ibig kong mainam kailanman. Nangungusap ako sa inyong harapan, hindi ganang katauhan bagkus taong ginamit lamang. Subalit kailanman di mararamdaman ng huwad na nilalang at ang paimbabaw na pagtanggap ang kanyang kalooban. Hindi mawawawa ng tuwirang kong kinakatuwiran at tuwirang kong sinasambit na matwid at salita ko'y totoo lamang. Sapagkat kung isip taong magsusuri sa inyo at damdamin pagkataong panunurin nyo, kailan may di nyo maarok, malilirip ako. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kahabag-habag kayo tao. Di nyo nababatid ang ginagawa nyo. Kaya't maliwanag ang katotohanan, hindi lahat ng iyong kaharap sa iyo ay tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit tulad ni Judas, kahabag, habag ang sinapit. Kaya sa inyong lahat, ibigin nyo ang kapwa nyo ng totoo at matwid. Huwag parabola ang salita, huwag pakunwari ang pagwiwika, huwag pakunwari ang pagharap, huwag pakunwari ang pakikitungo. Pagiging marapat at totoo, matwid niyong tanggapin na mahal kayo at nagmamahal din kayo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Paano kung tatalikdan ng Diyos na nag-akay sa akin sa liwanag at nasumpungan sa kabila man ng mga ginagawa? Salamat. Pinatotohanan na naman niya sa akin kanina na hindi ko kailangang iulat sa aking bibig kung ano ginagawa ko. Na hindi ko kailangang ako maghayag ng mga tinutupad ko. Lasapin mo anak, lunukin mo lahat. Mapait maasim na pinalulunok ng kapwa mo. At bayaan mo lang yung mga nagpapalagay na sila'y totoo at tama. Ngunit ikaw ay mali, huwad, at paimbabaw. Lasapin mo lahat ito anak, sapagkat kundi mangyayari ito sa iyo, hindi ka ganang mula sa akin. Sapagkat ang lahat ng naglingkod ng tapat at nagpapakatutot, nagsisikap, dinaranas itong lahat. Ngunit matuwa ka, magalak ka, sapagkat lalantad din ang dapat at malalahad ang nararapat. Kaya, kung ano ginagawa mo, nakikita ko't saksi ako. Kung ano sinasabi mo, naririnig ko.
sapagkat nalilirip ko damdamin nyo. Kaya sumulong ka, humarap ka kahit kanino, tumungo ka kahit sa ang dako na nais ko, sapagkat wala ka namang tutunguhang dako kung hindi ko loloobin at hindi ko gugustuhin. Sino gugusto sa'yo na magpatala, na magsabing, magmisyon ka doon, magmisyon ka doon? Wala ka ng oras, anak, para baybayin mo pa't sabihin, oy, magmimisyon ako dyan, ba't magpipresenta ka? Hindi, anak. Hindi mo kailangan yan, sapagkat ako ang nagtatalaga sa lahat ng dakong tinutunguhan mo. At yan ang maliwanag na patuto, mga minamahal ko. Kaya, kung may kulang sa inyo, paumanhin, sapagkat sa katotohanan lang po, sa maraming mga nagpapa-schedule, hindi ko na alam kung paano ko sila parti-partihin. Hindi ko ginusto at hindi ko po gusto na muli ihayo ang Divine Mercy na imahin. Siya ang tuturo ko siya. Matuwid ako makakatitig. Siya ang nangusap at tinura niya, anak, muli mo akong ihayo. Panginoon, ba't niyo po ginagampanan ko? Noong mga panahong hinahayot, wala pang dambana, ang wika niya, pag natapos ang dambana, tutugot muna anak. Tumugot nga. Ako ba? Mag-iisip ako kung anong mga babaybayin kong gagawin? Aba, hindi po ako ang nagtatalaga ng mga ginagawa kong ito. Anong kapangyarihan ko para baybayin ko mga ginagawa ko sa inyo? At isipin ko kung anong gagawin kong balangkas para bukas, para sa ganyan. Wala akong kakayahan at wala akong magiging katawan kapag gusto ko lamang bilang tao para ako'y sumikat. Hindi ko nakakayanin. Anong oras ka umuwi? Anong oras ka gigising? Pagkatapos magmamagaling kang pumunta doon para ako'y magmagaling at magpasikat. Hindi ko na po kailangan yan. Sapagkat hindi ako naglingkod para ako ay makilala. Hindi. Taas kamay, naririnig ng Ama. Hindi ako naglingkod para ipakilala ko ang sarili ko. Sapagkat ako'y tumugon lamang at natatakot ako na hindi tumugon. Sapagkat nagpakilalang Diyos, napakita niya kung papaano. Kaya maraming salamat. Salamat sa lahat ng nakikinabang sa Facebook, sa mga mensahe. Salamat, di ko man kayo kakilala, di ko man kayo nakikita. Salamat sa nagpapasalamat na sa pamamagitan ng mga salita na binabasa niyo'y gumagaling kayo. Purihin niyo ang Ama, hindi akin yaan. Wala akong nagagawa, wala akong masasabi. Siya ang nagbibigay at kapasyahan niya ang sinusunod ko lamang. At ipagpaumanhin, ilang araw akong hindi nakapagtatala, kaya ang mga ginagawa ni Raquel ang siya lamang na itatala, sapagkat wala na akong oras para magtala. Sapagkat mayroon mang nakatala, kapag dumatal ang mensahe, kukunin ko ang iPad ko para itala ko sa notes, ngunit wala akong oras para ipasa na, hindi patakda. Upang hindi nawawala ang mga tinatala, kapag nagtala siya sa akin, kukunin ko ang iPad kung may oras ako. Doon tinatala ko muna at sa takdang kalooban niya, tulad ng sa Biblia, takdang araw na ipahayag yung araw na yon, iparirinig sa mga naririto at sa inyo. Yan ang ginagampanan na hindi nalalaman ng tao. Sapagkat ganang ako'y wala akong talino. Kaya purihin niyo ang Ama, pasalamatan niyo siya. Hindi sa akin nagmula ang inyong galak, ang inyong kagalingan. Wala akong nagagawa, wala akong magagawa. Kaya purihin niyo at pasalamatan ang Ama. Wika mo nga, salamat sa pagbabasa mo ay gumaling ka. Hindi mo na kinailangang uminom ng gamot, nagulat ka na lamang sa pagbabasa mo ay gumaling ka. Purihin mo ang Ama, pasalamatan mo siyang walang maliw. Sa pangalang Kristo, doon ka magtaglay upang patuloy ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayo pa. Puspusin kapangganap. Buhay ba ang Ama? Yan ang katotohanan. Mas malaki ang pananagutan ng mga natutong mga naglingkod. Subalit, tulad ng Kristo, nang may makitang hindi nila kaya ang pinatutupad, tinalikdan siya. Naghanap sila ng mga paratang at sila mismo ang nakiisa sa mga tao para siraan pa. Sino naman ang nagdusa? Sino naman ang pinarusahan? Kaya, kaiingat kayo. Baka hambing kayo sa aso, dinuranin nyo, pagkatapos hihimurin nyo. Mga minamahal,
katotohanan, walang mananakot at di dapat takutin ng tao, kundi ang matuwid at totoong aral lamang ang dapat niyong matutunan upang babala sa taong mga mapagparatang. Walang banal, walang magiging banal na tao, maliban kung pababanalin at magmimiting maging banal at magnanasang magbagong buhay at kilalanin ng Ama, yamang iniibig ang Ama at inibig niya ang kapwa-tao. Tatamuhin, tatamasahin ang tunay na kalooban, mararamdaman ang tunay niyang kagustuhan. Tanungin kayo, kasalanan ba ng isang apo kunching kung hindi kayo gumagaling? Kayong mga hindi gumagaling? Kasalanan ba ng isang apo kunching kung mayroong nahihirapan ng loob at nahihirapan ang inyong damdamin? Kasalanan ba ng isang apo kunching kung hindi kayo maasenso sa buhay? Kasalanan ba ng apo kunching kung bumabagsak ang kabuhayan ninyo? Sapagkat may ginawa man na hindi nyo nababatid, ngunit ako'y batid ko ang lahat. Kaya wala pa rin makahahatol at tunay na katulan, maliban akong saksi sa lahat ng kaganapan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, mapapalad kayong pinatapang upang sundin at tupdin niyong mainam sa inyong tapang na ginagawa para may ipaglaban, siya rin ninyong makakamtan. Pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Inyong pakinggan ang guro na nagturan at sinabi, wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito, yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Paano mong iniibig ang Ama? At paano mong naibig siya? Kung kapag may narinig ka sa kapwa mo, di mo pa naman alam at di mo naman alam ang katotohanan, kinuwento lang sa iyo at humahanap ng kakampi, ay naniwala ka naman. Gaano ka sigurado may mapaglilihiman ka bang Ama? Kaya yung mga nasa katotohanan hindi natatakot ipangwento at ipanira ng kapwa-tao sapagkat sila, alam nila kung ano ang tunay na dahilan sa pangyayari sa kanilang buhay. Buhay ba ang Ama? At kung nasa katotohanan naman ang isang tao, hahanap ba ng kakampi at ikukwento ang kapwa niya? Hindi. Ang hahanapin niyang kakampi, ang Diyos. Ang Diyos. Siyang hahanapin niyang kakampi. Mananahimik siya at hindi siya magsasalita. Idudulog niya lahat. Ibibigay niya lahat. Wala siyang sasabihin kahit na ano. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sa Ama. Sa Ama. Sasambit. Sa Ama. Dudulog. Sa Ama, makikipagniig. Hindi sa tao, sa kapwa, para kampihan, para paniwalaan, para palabasin na magaling, na tama, mabuti. Hindi bali na ang nagpapakatotoo, hindi baling ang tingin sa kanya ng kapwa niya masama siya, masaya pa rin siya. Hindi baling ang tingin sa kanya sinungaling siya, masaya pa rin siya. Hindi baling ang tingin sa kanya manloloko siya, masaya pa rin siya. Subalit ang sinungaling na totoo at manloloko, kapag katapos niyang ginawa ito, siya rin ang usigi ng budhin ito. Yan ang pawang katotohanan, kaya napakalaki ng pagkakaiba ng nagpapakatotoo at huwad na tao. Mga mahal, ibigin niyo ang kapwa niyo at walang magaganap na paninira at kasiraan. Kung tunay na iniibig ang Ama, magagawa niyong sundin ang kalooban niya. Kaya nga, huwag na kayong magtaka kung kakaunti lang ang dalahin ninyo, sumasakit na mga ulo nyo, sumasakit na mga batok nyo, tanda na yan ang kasalanan, bulok na isipan, mapag-isip ng masama. Yan ang palatandaan, kaya itaga nyo sa bato, totoo, tinuran ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kahabag-habag, ang mga natutunan ay kabutihan, subalit kasamaan
ang ginagampanan. Pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Gusto nyong magsigaling? Gusto nyong gumaling? Gamitin nyo si damdamin, sa Ama kayo, humaing at dumaing. Mahal na mahal ko kayo. Walang taong magmamagaling isasakripisyo niya sarili niya. Halos hindi na magkanda o gaga sa ginagawa bawat araw. At pagkatapos wala kayong kabayaran at di nagpapabayad, pagkatapos pababayaan ng amang gutumin na lamang. Ngunit sasambitin kong pawang katotohanan. Saksi ako sa lahat ng kaganapan. Mata ko'y nakaikot sa buong sanlibutan. Tenga ko'y nakakinig sa lahat ng nagtuturan. Bibig ko'y nakapinid sa di ko dapat iluwal. Puso ko'y pinadarama sa lahat ng may katotohanan. Aking gawa'y mamumulatan, masasaksihan ng tutong nilalang. Subalit ang huwad at paimbabaw, ang gawang mainam niya, para ipakilala at ipakita, yaon lamang ang ipangangalandakan. Subalit di mamasdan at di makikita ang kabutihan ng kapwa nilalang. Yan ang katotohanang huwad na nilalang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, wagas ang wika mo, malinis ang salita mo. Kapangyarihan mo, ikaw ang hahatol at huhusga. Timbangan mo'y hindi mandaraya, salita mo'y di nagkakabula. Yamang wika mo'y lahat ay may takda, ang malabis ay kakalusin, at ang kulang ay pupunuin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sulong ngayon, magturan kayo, kung pinag-aralan ito bilang tao. Paano ito na memorya at may lalahad ng ganito? Saan huhugutin, naisip at damdamin, para sa inyo ay wikain. Ngayon kayo ay magtanto, magbulay-bulay mga anak ko, kung paano ito natandaan ni Constancia. At ngayon ay manumbat kayo at humusgat humatol, kung ito nga ay katotohanang tao ang pinagmulan. Kaya't magbulay nga ang inyong kaisipan. Kung nasa inyong magsigaling kaluluwa niyo at katawan, gawin niyong mainam Ama ang pakinggan, at pasisilay niya liwanag na walang kamatayan. Sa isip at damdamin niyo'y lulubos na daratal, yaong kapayapa at tunay na kagalakan, yaong ang patutong siya'y nananahan, espiritu niya'y taglay ninyo bilang nilalang. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Salamat sa pagtatanggol niya sa tuwina. Di man ako magsalita, batin niya lang. Sabi nga nung nagsabi, sabi nga po sa akin, ba't ako pumupunta pa dyan huwad naman daw po kayo, di naman kayo totoo Ay, okay lang. Kaya ang masakit pa po noon pinagaling po yun gumaling po yun, pero ngayon sinuso. Ano ba yun? Sabi ko, ganun ba? Okay lang. Fine. Okay, fine. Buhay ba ang Diyos? Meron pang nagsabi, mission daw po kayo ng mission. Mission naman kayo ng mission. Meron naman kayong pinasasakitan ng loob. Sino kaya siya baka ako pinasakitan ko ng loob. Ba't naman siya nasasaktan ng loob? Bakit ba kung nasa Diyos siya, ba't siya nasasaktan ng loob? Ako pala'y hindi sa Diyos, ako pala'y huwad. Di dapat siya masaya at ako ang nasasaktan. Buhay ba ang Ama? Lalabas mo lahat daw. Manaliksik pa kayo at marami pa kayong makikita. Sige kako, tumira kayo sa amin.
Tumira kayo sa amin. Bantayan nyo ako. Baka may nagbayad sa inyo ng lihim. O kaya may niloko ko. Okay lang. Fine. Lahat. Fine. Very good. Okay. Fine. Hindi ito nakatigatig sa akin. Salamat sa amang nagturan. Sumulong ka, anak. Sulong. Sulong ka, anak. Sulong. Kapag nakinig ka sa tao, tao pinakinggan mo. Kapag natalo ka ng tao, natalo ka ng demonyo. Buhay ba nga, ma? May nagsabi pa, kung kayan sa katotohanan, ba't kaganyan? Ako hindi naman gumaling dun eh. Okay, fine. Maliwanag naman sinabi, 100 pasyente, si 70 gagaling, 30 hindi. Siya pala'y kasama sa 30. Fine pa rin naman. Kaya magbubunyi ako, pasasalamatan ko ang Ama. Fine, always fine. Di ba kayo gumagaling? Tanungin nyo sarili nyo, ba't di kayo dumagaling? Huwag ako tanungin nyo, kasi hindi ako maggagamot eh. Wala pa akong pinagaling. Inuulit-ulit ko, hindi ako manggagamot. Wala pa akong pinagaling at di ako magpapagaling. Kaya, fine. Kaya hindi kita napagaling kasi hindi nga ako nagpapagaling. Buhay ba ang Ama? Okay. Sinabi mandarambong ako. Manluloko. Okay, fine. Kung ganito, ano pa susok nyo? Ano pa? Sige. Tanggap ko po lahat yun. Tatanggapin ko lahat. Hindi kayo makaririnig sa akin ng paglaban, paghusga. Fine. Okay, fine. Bow. Ako ng bow. Sapagkat, yan ang inatas sa akin. Hindi makipagpaligsahan. Huwag makikipagpaligsahan. Huwag hahatol, kundi siya ang hahatol. Kaya, salamat sa lahat. Kayo po, kung may marinig kayong magsabi rin sa inyo, sige, fine. Makinig kayo. Salamat sa Ama. Salamat. Kung di kayo gumaling, ano magagawa ko? Pinaninikluhod ko kayo. Hindi kayo gumagaling. Anong dahilan? Tandaan po ninyo, sa 14 na taong paglilingkod, mag-15, kung ang Diyos ay dinaya ko, siguro, kulo-kulubot ng mukha ko. Sa kasasakit ng ulo ko. Dahil ako'y niloko ko ang tao. Nagpayaman ako. Salamat. Mayaman na ako. Mayaman na po ako. Marami akong kayamanan. Alam nyo, kaya kahit na ako'y hahatulan ng tao, pinagsumikapang kumagawa na yung kusina ko. Nagtitiis ako. Ganun na rin man laman sinasabi. Di pagandahin ko na bahay ko. Boy bang Diyos! Napipreskuhan pa kami. Hindi na nagiinit ang katawan ko sa pag nagluluto doon, ang baho-baho namin. Tiniis ko lahat. Ngayon ganun pa rin. Sige, Constancia, pagawa mo. Tatapusin ko. Buhay ba, Ama? Salamat sa Ama. Binigyan niya ako ng pampagawa. Salamat sa Ama. Salamat. Anak niya kasi ako eh. Ang sabi niya, hindi niya pababayang bumagsak ang bahay ko. Kasi siya pinaglilingkuran ko. Ang sabi niya, hindi ako gugutumit kukulangin. Naganap naman ito. Ngayon, kung yung mga nagbibigay sa akin, kinuwenta at nanumbat, di bahala na silang managot. Di naman ako nang hingi. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kahit sino, ilabas. Nagbigay ka ako ng ganon, ilabas. Sige po, labas. At lalabas ko rin yung utang ko, bayaran nyo, ano? Pati nga hindi ko sariling utang utang ko pa rin Karami kong utang. Sabi ko naman sa Ama, Ama, lahat po ng aming utang bayaran mo. Pati hindi ko utang. Nakakalungkot. Sa dati kong buhay, ayoko nang magturan. Kumain na lang kayo ng candy. Baka masarapan pa kayo. Tanungin ko po kayo, anong gusto nyo, maglingkod ako? O tatapusin ko muna yung
Pinatatapos niya sa akin. Di ba ang Diyos ang lulutas ng lahat ng problema? Di ba ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pera? Ba't ko tatalikuran? Kaya habang ako'y ginaganyan, sabi ng Diyos, hahatakin kita anak, titindig kita. Habang ako'y pinipilipit, iuunat kita anak, iuunat kita anak. Habang ako'y dinudokdok, babangon kita anak, babangon kita anak. Yan ang Diyos. Kaya salamat, angel, ginamit ka ng Ama. Salamat sa nagpahayag. Sapagkat, siguro nag-uusap sila para ipagtanggol. Kaya nga hindi ginagamit ang mga kapatid ko't mga pinsan Sapagkat, pinagtanggol na naman ni Eka siya. Sapagkat, hindi maaari ang kamag-anak. Kaya ibang tao ginagamit. Ngayon, anong dahilan at pumarito pa kayo? Anong dahilan at ilang taong kayo nagtungo-tungo dito? Wala pala kayo nadama. Sinong dinaya nyo? Sarili nyo. Wala pala kayong nadama ni kahit kaunti. Ba't nagpunta kayo nang nagpunta? Ako may nadama, kaya nagtitigil ako. Para sumaya ka, anak. Ano bang pangalan nito? Next time. Better. Better na yan, anak. Next time, better na Kaya, I admit, kini-claim ko na yun. I claim. Sabi ng Panginoon, i-claim mo. Yes, Lord. Sapagkat siya pinaglilingkuran ko. Sapagkat kung hindi niya ako patatapang, hindi ako makakalaban. Mula sa unang araw, magpangga ngayon, maglalabing 5 taon na. Salamat naman. Kahit na ako'y inapakan, pinadami pa rin kayo. Buhay ba ang Ama? Ano ang patuto? Sabi ko sa Ama, isa lang ang hiniling ko sa Kanya. Panginoon, patotohanan mo pong ikaw pa naghahari at ang espiritu mo at hindi na espiritong masama at hindi espiritong masama. Pausarin mo ang gawain mo. Paramihin mo sumusunod sa'yo. Dagdagan mo pa mga chapter mo. At gamitin mo ako. Palakasin mo ang katawan ko at makayanan ko ito. Ano ginawa? Ano ginawa? Inalis ba chapter? Dinagdagan. Salamat sa inyo. Chapter ng Barangka. Buhay ba nga, Ma? Salamat sa inyo. Chapter ng Baliwag. Salamat sa lahat. Salamat bawat chapter. Bahay Pare. Bukana. Salamat. Salamat sa inyo. Tandaan ninyo, huwag ako tingnan nyo. Huwag ako ang pakinggan nyo. Pakinggan nyo yung naninira sa inyo para sa akin. At pakinggan nyo rin ang Diyos. Ngayon damhin ninyo sa puso nyo kung sinong matimbang. Hindi ko sasabihin makinig kayo sa akin. Pakinggan nyo ang kapwa nyo. Pakinggan nyo rin ang Diyos. Sukatin nyo ngayon, timbangin. Kung alin ang mas matimbang. Pipiliin nyo ba? Hindi ko titindigan sarili ko. Hindi ko titingnang magaling ako. At hindi ko sasabihin, ako purihin nyo. At lalong hindi ko sasabihin, wala akong kasalanan. Sabi ko nga sa Ama, kung ano pa kasalanan ko, patawarin ako. At pinaniniklod kong pinagpapakababa ko, kung ano pa po kasalanan ko, sabihin nyo sa akin. Hiningi ko ng kapatawaran. Sapagkat ayaw kong tingnang wala akong kasalanan. Ayaw kong tingnang magmamagaling ako. At kung may sinaktan ako, patawad. Kung may nasaktan ako ng damdamin, patawad. Kung di ko alam, nasasaktan ko kayo, patawad. Tanging Ama lamang ang nakababatid ng lahat. Kaya sa inyong lahat, wag po kayong mabahala. Habang gusto kong gamitin ng Panginoon, narito po ako. Yung maniwala, salamat. Yung hindi maniwala, salamat din. Sapagkat hindi ko na kailangang ipagmagaling ang sarili ko. Hindi ko naman kailangan. Sapagkat kung di ako gagabayan ng Diyos, wala namang mangyayari mabuti. Kaya siyang kailangan ko. Siyang kailangan ko. Sa Kanya ako hihiling. Kaya, Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am
to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart, here is my mind, here is my soul, here is my own self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart, here is my mind, here is my soul, here is my own self. I am for you and you alone. Panginoon, naririto ako sa pagtalima sa atas mo, Ama. Wala akong karunungan, wala akong kakayahan, wala akong magagawa kung di mo bibigyan. Babahagi na ng marapat na aking tutupdin. Walang-wala ko, isa akong payak, mangmang na yung anak dito sa lupa. Wala akong magagawa, wala akong mabibigay, wala akong ganang talino, kundi lahat ay mula sa'yo. Wala pa akong napagaling, kundi ikaw ang nagpagaling sa mga nakatamo. Kaya lumaganap gawain mo. Wala pa akong napagbago, kundi lahat sa gawa mo. Kaya nagbalik loob sila, nakilala ka man sa pagwiwik at aral mo na dinaratal mo. Ikaw nang manguna, ikaw na Ama ko, magharing totoo sa bawat araw ko. Gabi mang lumilipas, habang ako'y nabubuhay, pinagkakatiwala ko lahat sa iyong mga pamilya ko. At ako'y patuloy mo gamitin sa mundo, magbigay ng liwanag na nakantan ko mula sa'yo. Ang bawat ihahayag mo, mga aral na totoo. Huwag mong tulutan, madaya ako nang mapanlinlang mong si demonyo na kalaban mong totoo. Saksi ka sa lahat, batid mong nagaganap, walang malilihim sa'yo, lahat ay nakikita mo. Maging ang pananalita ko, kung saan ako dako, sa tahanan man na pinahiram mo bilang nilalang. Kaya't di ko katatakutan ang mga parata, pagkat wika mo, salita mong kainamang siyang patuloy kung ibigkas, at wag nang kung ano-ano. Kaya't ikaw ang saksi, ikaw nakakarinig
Lahat ng bawat oras ko, segundong pangungusap, maging lihim man na nasa isip ko, maging kaibuturan nitong laman ng puso ko. Kung batid na batid mo, tarok na tarok mo, batid mo ngang lahat kung anong naririto. O aking Ama, bakit magmamaang-maangan pa? Bakit mag-anyong totoo? Subalit huwad pala ito. O Ama, natutunan ko magpakatotoo lamang sa'yo. Pinagsusumakitan ko, pinagsusumikapan ko, kung may mali pa ko, patawad bilang ako'y tao. Kung may naisip ako na di mula sa'yo, patawad Ama ko bilang ako'y tao. Subalit walang malilihim kung ano laman ang isip ko, kaya't lahat ng ito bawiin mo kundi sa'yo. Lahat ay inyalay ko, oras segundo ng buhay ko. Bawat araw at gabi, manguna ka, totoo. Kalakip nito kahilingan ko sa mga hinirang mo. Madama nilang lubos kung sino kang totoo, na nakakapilit pumili sa kanila bilang tao, upang makawiksi ko maglikom ng totoo, hindi mangalat at magwasak. Kilala mong lahat ang sayo'y nagtitipon para sa iyong karangalan at dangal na mainam. Batid mo ang layunin at hangarin ng tao. Batid mo adhikain, batid mo lahat Ama ko. Kaya't pinagkakatiwala ko lahat sa iyo. Binibigay kong lahat, nilalaga kong ganap, pagkat tanging sa'yo ko lamang marapat ialay. Wala kong magagawa, wala kong masasambit, wala kong maituturo, kundi ganang mula sa'yo. Ang layon mo at layon ko, batid mo, o Ama ko. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana.